Yun na, basta. Okay, so, order na naman tayo nitong portable na na keyboard na foldable. Anong pinagkaiba nito? Type-C na siya. Di ko alam kung mas mabilis yung connection niya and all. Pero kasi ito, kung mapapansin nyo, in order natin nakaraan, naging forever display na siya kasi supposedly gagamitin natin siya paglalabas. Ayan, mabibit-bit. Ayan, foldable naman talaga tong ano na to. Pero kasi, ayan, medyo paangit eh. Yung VB10, tapos micro pa siya. Ito, nasaan yun? Micro pa siya. Ang medyo outdated. So, tingnan natin kung anong difference dito sa na-order natin at kung gagana ba yung plano natin. Pero yan, magkano kuha natin dito? Mahal din to eh. 1.6 parang ano. Ayan, 1.5 pala, 1.5. Hindi, 1.7 naman siya, 1.730 pero nakuha natin ng 1.5, 1.513, pwede na. So, open natin. Medyo na-order natin to late nandito yung Surface Pro tsaka yung iPad. Testing natin kung gagana sa kanila. Pero ang plano ko kasi is i-connect natin sa cellphone. Yung pag nagre-remote ako, ang mangyayari kasi imposible naman na ako lang yung nakaka-experience or naghahanap ng pag yung phone nyo, magko-connect kayo sa PC nyo sa bahay or kung saan man. Ang hirap nung pag kayo doon, magbipindot-pindot. Kaya ito yung check ko o tingnan natin na pwedeng maging solusyon dun sa hinahanap natin. Okay. Medyo malupitan yung packaging niya. Iba yung ano niya. Parang ang daming seller na nagbabenta ng ganto. Sa sobrang dami nila, mamimili ka talaga kung ano yung hinahanap mo kasi ang daming foldable eh. Tapos yun nga, ang nangyayari dahil di ko alam kung para sa Shopee yata yung pipili ka ng item tapos ibebenta mo, parang mangyayari is yung pangalan ng shop tapos yung foldable na keyboard, another pangalan naman siya, foldable na keyboard. Napansin ko lang kasi halos pare-parehas nung presyo. May mga couple of hundreds, mga 150 to 100, pero yun nga. Tapos nung tine-check ko yung specs, tine-check ko yung itsura is yun, nung nakita natin. Ito na nga yung nakita natin na feeling ko na gagana sa plano ko. So, ayun yun. And wala talaga siyang tatak. Okay. So, yan. Actually, ito na yung natin. Thumbnail natin. Okay. So, wala siyang tatak. Generic brand lang siya. Actually, di ko alam kung mahal yung kuha natin eh. Wait! USB micro charging power switch. Ang sabi USB-C. Pag ano to, lekba. Type-C, but micro charging pa rin. Naku, ayaw pa mag-load. Oops. Ang internet? Ako pa, wala pang internet. Wait, naka-VPN ba yata tayo? Hindi, wala. Bakit nga walang internet? Check natin, pero dapat Type-C ito kasi nag-double check ako. Walang info. Ito na internet. Pause muna saglit. I-restart ko lang router. Okay, so medyo nag-commercial, pero yun nga, ayun, nakalagay, malinaw pa sa sikat ng araw, Type-C. So, anyway, open na natin para magkaalaman, pero pag hindi siya Type-C, automatic balik to sa seller. So, yun nga, magtatanong, may mga nakuha tayo, paano daw ginagawa ko pagka yung ganun hindi nakalagay, mali yung false advertising or hindi nagre-reply yung seller. Again, pag-receive nyo, ang kailangan nyo lang ito, sakto. Itong yan yung tracking na yan, kailangan picturean nyo lang yan, tapos padala mo, malagay yung sa Shopee na, nasa na yun? Ito, sakto. Yung sa Shopee, mabilis lang din. Oops. Yan. Ayan o, request for, click nyo lang yan, request for refund, return refund. Basta
Basta siguradong mali lang talaga yung seller pero hindi. Yun, pwede nyo balik, pwede nyo naman balik. Okay. Yun na, wala nang ibang laman. Malamang kable. Kung dito Type-C, GG. Oops. Uy, Type-C. Okay. So, Type-C naman. Medyo pangit yung kable. Pero sa mga ganito, dapat kasi sinecharge gamit yung ganito Pero, isusugil natin, charge natin doon sa high power. Power na yung ginagamit para sa cellphone. Pero tingnan natin. Okay, so syempre mayroon tayong onting manual na open na lang din natin. Okay, foldable keyboard Bluetooth 5.1. Medyo luma kasi ang latest na ng Bluetooth ngayon is 5.4 na no. So actually 5.4. Okay. So yung ano niya, paano tayo magko-connect? Bluetooth wala, ano lang, pindot lang. Pero malamang nandito na rin naman yan kasi wala naman siyang sinasabing special instruction. So buksan na natin yung keyboard. Medyo mas malaki to. May shield ka. may shield kasi. Ayan, i-ano natin. Sakto, thumbnail natin. May shield Oops. Okay. Ayun nga, medyo mas malaki to kasi ayan Hindi na siya ganun ka portable pero pwede. Ayan, mas malaki kaysa dun sa dati. Okay. Yan, ito ang gusto ko. Yan, buo. Buo. Okay, so meron siyang connection for iOS, Windows, Android, and Mac. Garnish pala siya sa lahat. And meron na siyang touchpad. Tinanggal ko ba yung ganito? Dito. Tiyata. Sige, tanggalin na natin. Yan. ASMR. Wala masyado. Wala masyado, pero pwede na. Okay. So, testing na natin. Connect na natin kung gagana doon sa plano ko. Kung di nyo nagigets yung sinasabi ko, ito, pa-connect tayo. Wait. Una, connect natin sa Bluetooth. Pero open muna natin pala yan. Saan yung open? Yun, the Type-C. So, wala naman siyang ibang kung ano man. Okay, open natin. Pero feeling ko ang pangit tong hindi siya ganun kaganda yung quality niya, pero I mean pwede na. Okay. So nag-on Android. Bluetooth. Okay, so medyo kakaiba lang yung setup niya, pero ayan, ito yung wireless. Pero di ko alam kung bakit wireless yung nakalagay dyan. Tapos iOS, Windows, Android, and Mac. Tapos 1, 2, 3. Ang setup niya is yung mag-FN ka muna. Tapos yung tab para mag-connect. Or kung gusto mo munang mag-pair, halimbawa sa 1 mo lalagay, dun mo i-connect yung Android mo. Tapos 2 yung sa PC or 3 sa Surface Pro o iPad. So in our case, sa testing natin, go-connect natin yung sa first device, which is tong sa Android. Yan. Nakita niya ilaw yan. Tapos wait lang. Nag-idle. So yan, wala pa dito. Press and hold lang FN and then tab. Magbiblink. Nagbiblink na siya. So lalabas na yun. Yung Bluetooth keyboard 1.1503. Okay, allow, pair, yes. Okay, connected. Okay, gumagana. Syempre, magta-typing test tayo niyan. Oops, typing test. Uy, pwede pwede. Oops. Pwede, pero medyo naninibago kasi ako dahil yun nga, hindi siya yung
Pero hindi, pwede. Right click. Okay. So, pupunta na tayo dun sa kung gagana ba siya na magko-connect dun sa bala ko. Which is, ito to. Open natin yung ano. Sa desktop natin. So, ko-connect tayo sa desktop. Medyo hindi masyado kita, no? Medyo maliit pero hindi. Zoom natin ng onte. Uy. Nakita. Wallet balance natin. Wala na lamang kakabili natin ng gamit sa Dota. Wait lang. Paano natin matatesting? Ito. Okay. So, gagana ba siya? Shit, hindi siya gagana. Hindi, gumagana. Okay, so, yung tag dito, yung right click, left click, drag gumagana. Pwede. Yung control. Control, alt, delete. Nasa yung delete. Wait lang. Yung delete kasi yung naka-FN dapat eh. So, okay. So, pwede. Pwede. Actually, yun lang yung nakaano ko. Kung gumana siya ng ganun. Ito pala mayroon. So, kahit, kasi nakalagay dito, ito yung left. Huh? Okay. So, kahit hindi ka na kasi nasanay ako doon sa mga double tap yung ganyan ay magra-right click. Pero pwede na pala tong dito. Ayan, right click na rin siya. Tapos left click. Okay. So, magagamit natin tong keyboard na to. Disconnect na natin. Sige, testing na rin natin sa kung gagana siya sa or kung magsi-switch siya. Ito na lang. Surface Pro. Sa ano natin. Oops. Medyo marami tayong tinetesting ngayon pero ayos lang. Hindi kita. Okay. Keyboard ay Bluetooth. Pero dapat automatic siya magde-detect no? Pero hindi, sige yan. So, Surface Pro, nakakonect na yung natin dyan. Pero FN2. Kasi yung one natin is yung sa di ba? Tapos, FN tab. Okay. Ba't hindi siya nalabas? Hindi na de-detect. Medyo hindi siya na-detect. Lipat natin siguro Windows. Ayaw. Okay, hindi siya automatic na lumalabas pero pag check naman natin dun sa Bluetooth, yan, okay naman na yun. Okay, so paired na yan. Nakokontrol na, okay. So nakokontrol natin yan gamit ito. Left click, right click. Okay. Okay. So, switch tayo. Yan, nakalagay tayo dito sa Surface Pro. Lipat tayo sa Android. Tingnan natin kung gumagana pa rin. Switch. Okay. And mabilis siya mag-switch. Yan oops. So, lilipat tayo. Balik tayo sa Surface. Okay. Ayun gumagana. Ayun Okay.
So, okay yung quality niya. Gumagana siya yung sa as expected na inaano ko. Actually, mabilis na rin yung Bluetooth, yung ano niya, yung Bluetooth connection niya. Although ito lang yung sa quality, di ko alam, sana tatagal siya dahil ito medyo malambot to. Although, kahit nga hindi ganito eh, kahit nga ganito na lang sana eh. Mas maganda, para mas maganda pa yung ganito. Although, dungisin. Yan. At saka siguro dahil medyo mas nabigyan ng space, kaya mas maganda na yung typing feels mo compared do sa mas maliit na onte. Ito, okay to. Okay to. Ito lang, bakit kaya may ganito? Ano ba yung tsura ng likod? So, paano pag tinanggal? Hindi, yun lang. Yun lang ang ano ko. Onting reklamo sa keyboard na to. Kasi parang mechanism niya yun eh. Oh. Para hindi masira agad. Pareha sila eh, nung hinge eh. Ayun oh, nung kabila, nung isa. Oops. Anyway, so yun nga, okay na tayo dun. Gumagana naman siya. Pwede natin bit-bitin. Medyo malaki lang siya ng onte. Ayun, para iPhone. Actually, malaki siya para siyang tablet. Pero still, kung kailangan mo ng portable pa rin naman siya. Hindi naman siya ganung kalaking malaki. Pero, anyway. So, kung kailangan mo, marirecommend ko siya. Yun na nga lang ang tanong doon kung tatagal ba or hindi. Sana tumagal. Pero, mukha naman goods. Mukha naman goods. Oh, yun lang. Oh, sige na. Bye-bye na guys. Babu.